So, welcome to our week one, our first week for the maritime communications for the GMDSS for GOC. So, again, I'm Aris Sanggalang, third officer for your GMDSS radio operator. So, I'm also a radio operator as well. So, ano nga ba yung GMDSS and GOC? So, bago tayo mag-proceed sa ating topic, let me discuss to you what is behind the GMDSS and kung para saan ba itong pinag-aaralan natin and why we need to study about this uh, course. No? So again, GMDSS stands for Global Maritime Distress and Safety System, and GOC stands for the General Operator Certificate. So bago ka magkaroon ng GMDSS or General Operator Certificate, first, no, kailangan mo muna makapasa sa ating examination. So, meron tayong tinatawag na board exams sa ating kinuhang professions. First, meron tayong tinatawag na proficiency in navigation, cargo handling, and also controlling for the operation of the ship. So, first, meron tayo, all in all, meron tayong apat na examination. So, bago ma-release yung ating license. So, hindi ganun kadali, no? Bago magkaroon ng lisensya yung mga marine transportation graduates. So, again, bago ka magkaroon ng or bago ka makapag-take ng examination, syempre dapat matapos mo muna yung bachelor's degree mo. 'Di ba? Nag-aaral kayo ng 3 years academic, then after ng 3 years academic, magkakaroon kayo ng on-boardship training. So sa on-boardship training na yon, eh yung pinaka ika 4 years ng pag-aaral nyo. So meron kayong choice if you are going to choose the path of deck cadet para 12 months, and if you're going to take the ratings system, no, kung magsisimula ka as ratings, you have to gain 36 months experiences. So let me discuss to you kung bakit magkaiba, no. So for 12 months kasi if you're going to have a onboardship training for 12 months as deck cadet, yung preparation mo dito as an officer. So lahat ng pinag-aaralan mo doon sa barko, lahat ng trabaho, lahat ng gagawin mo is relating to become an officer. Kabaligtaran naman sa pagiging ratings, yung trabahong ginagawa mo dito is trabaho talaga. Hindi katulad sa deck cadet, wala kang salary doon, wala kang specific job. Ang ginagawa mo lang is kung ano yung ibibigay sa'yo ng chief officer or kung ano yung ipapatapos sa'yo doon sa logbook mo, na fill-upan mo. So, kabaligtaran dito sa ratings, you start from the lowest position on ship, no? Magiging alaalalay ka ni bosun, lahat ng ibibigay na job order ni chief officer kay bosun, so, then si bosun i-disseminate yun sa lahat ng mga ratings position, no, on the deck side, tapos ikaw yung pinaka-assistant ni bosun. So nagtatrabaho ka dito at sumasahod ka. And kaya 36 months, iba kasi yung trabahong ginagawa mo. No? More on the rating side, hindi more on the position of the officer. So 36 months, you need to gain enough knowledge para magkaroon ka ng experiences paano ba maging officer. So, syempre, 36 months, hindi mo naman siya madedirect siya na 36 months you are on board. So, ano yan, unti-unti mo siya magigain. So, for example, meron kang first contract na 7 months. For the 7 months, meron kang kontrata na sa inyong company, yung kontrata nyo is every 7 months lang. So, magkakaroon ka ng 7 months na experiences. Then, bakasyon nyo ulit. So, for example, 3 months yung bakasyon nyo. So, sa 3 months na yon, nakabakasyon ka, hindi siya counted dun sa sea service mo. Then, magbibilang ulit kapag sumampa ka ulit ng barko, mayroon na naman kayong 7 months contract. Then, yung second contract mo na yon, yung first month mo na yon, 8 ayun yung ika-8 month mo na. So doon magbibilang kada yung time na nasa barko ka, ayun yung bilang ng sea service mo. So ayun hanggang mag-gain mo yung 36 months. So imagine no, yung 36 months hindi mo siya mag-gain ng
in just 3 years. Kasi pag sinabing 36 months, hindi siya yung dire-diretso nasa barko ka. Ang bibilangin dito yung time na nasa barko ka para mag-gain mo yung 36 months. So, ganun katagal. So, it takes na pinakamabilis na siguro yung 4 or 5 years, no? 5 years to 6 years or more bago nyo mag-gain yung 36 months. So, piece of advice, if you want to be an officer na mas mabilis, try to become a decadet muna, then after mag-decadet, then take kagad kayo ng board exam, no? Para maging officer license kayo. Then, once you have that 36 months or the 12 months experiences, pwede na kayo mag-apply for examination. So, first examination nyo, yung nasa right side. So, yung nasa right side, kapag pumasa kayo ng examination, theoretically, pag sinabing theoretically, it is the written exam, no? Hindi siya written as in magsusulat ka, no? It is computer based, but it is a theoretically, no? All of the knowledge, all of the information, all of the subjects na pinag-aralan nyo during your college years, no, nandoon. And also all of the things na pinag-aralan nyo on board. So again, kapag nakapasa kayo theoretical exam, meron pang practical exam yan. So sa practical exam, kapag nakapasa kayo practical, then doon pa lang kayo makaka-proceed sa isang examination, which is yung nandito sa left side nyo, yung radio communication. So this radio communication, meron din siyang theoretical exam. So again, kapag pumasa kayo ng theoretical exam, doon pa lang kayo makakapag-proceed sa practical exam. Okay, ulitin natin ha. First, ang board exam natin is yung nasa right side natin. Ito yung operational level. So kapag pumasa kayo dyan sa theoretical niyan, ng yung function yung navigation, cargo handling, operation of the ship, kapag pumasa kayo dyan, doon pa lang kayo makakapag-proceed sa next level, which is the practical exam. Then kapag pumasa kayo sa practical exam, doon pa lang kayo makakapag-proceed sa examination for radio communication. So for radio communication, kapag pumasa kayo sa theoretical exam, doon pala kayo makakapag-proceed sa ating practical exam for the radio communication. Bakit ko sinasabi to? Kasi ganon kahalaga yung pag-aaralan natin ngayon, no? So it is under the board examination. Kung tutusin, kung isipin nyo, no, navigation, cargo handling, operation of the ship, magkakasama yung navigation at seamanship sa isang theoretical exam. Pero yung radio communication, nakahiwalay siya. So, ganun kabigat yung level na kailangan yung ipasa or mapag-aralan dito sa ating subject matter. Kaya, ang iba, no, mas nahihirapan pagdating sa radio communication kasi theoretical exam kasi medyo complex yung pag-aaralan natin. Again, once na mapasa kayo ng theoretical exam for the OIC level, practical exam, and nakapasa din kayo ng radio communication, theoretical, nakapasa rin kayo ng practical, dun palang marirelease yung license nyo. So again, kung hindi kayo makakapasa ng 4 exams dito, theoretical, practical, hindi marirelease yung license nyo. So once na ma-release yung license nyo, dun pa lang talaga kayo passer, no? So ang license natin, ang ating pinaka designation sa ating license, meron tayong categorized by 2. So meron tayong first, the operational level, which is the officer in charge of navigational watch, no? Ang coverage niyan is third officer tsaka second officer. So operational level, officer in charge, third officer tsaka second officer. Then ang next level nandiyan is management level. So management level, coverage niyan is chief officer tsaka captain. Again, so meron lang tayong dalawang license, no? So the first one is operational level, then the next one is management level. So for the operational level, it is the third officer tsaka second officer. Sir, paano po kung third officer na ako? Gusto ko na maging second officer. Kailangan ko pa po ba mag-take ng exam? Hindi na. Ang kailangan mo na lang is promotion on board. So wala nang examination kung magiging second officer ka, from third officer to second officer, kasi pareho lang sila ng license. No, ang pagkakaiba lang is kung magiging second officer ka, promotion ang ibibigay sa on board.
So, wala na pong board exam do'n. Promotion na lang ang hinihintay nyo. Kasi meron na kayong lisensya as second officer. So, meaning, just for example, me, no, I am a third officer, then I have the license for the second officer. Lisensyado ako as a second officer also. Ang kailangan ko na lang is promotion as a second officer. So, ganun yung designation. For example, tapos na ako sa operational level. Then gusto ko na mag-proceed or gusto ko na mag-rank up. Gusto ko maging chief officer. So doon pa lang ako magte-take ng board exam as management level. So sa management level, first ang pinaka ano ng management level, the first thing is the chief officer. Then the next one is the chief officer, captain. So dalawa lang nakakategorize yung license ng ating seafarer. So first operational, then secondly management level. So again, para maging clear tayo kung bakit natin kailangan kumuha ng maritime communication. So sir, before ang maritime communication, it is designated sa ating mga spark na tinatawag. So ano ba yung spark? So spark, it is for the radio operator on board. Before, meron kasi tayong position, certain position on board na tinatawag na radio operator. But now, dinisolve na siya, tinanggal na yung position na radio operator at sinama na yung trabaho na yon sa ating mga deck officers. Kaya ngayon, pinag-aaralan natin yung radio communication or the uh, General Operator's Certificate or the GMDSS kasi dinisolve na siya at binigay na yung trabaho na yon sa ating mga deck officers. Maliwanag? Okay, so proceeding with the topic for the prelim for the first week, ang general course description natin, this course will help for the BS Marine Transportation students, which is referring to you, to develop the knowledge and understanding skills to transmit and receive messages via Morse code, distress signal, SOS, accordance with the Annex 4 of International Regulation for Preventions, Collision at Sea for the COLREGs, no? Collision Regulations, which is the 1972 amendment by the ICS, no? Which is the International Code of Signals. So transmit and receive distress, urgency, safety, and routine communication for the GMDSS subsystem and equipment, and explain how to test, maintain, and activate SART and EPIRB. So again, first thing first, no, ang una natin pag-aaralan bago tayo mag-proceed sa ating subsystems na tinatawag, ang subsystems na to, ito yung pumalit sa Morse code. So Morse code, ito yung ating form of communication during those days nung mga panahon pa ng sinauna nating seafarers, no? Yung mga dating seafarers. Kaya nagkaroon din tayo ng radio operator's position kasi siya yung nagiging way para magkaroon ng communication with the other vessel sa kabilang barko. So, competencies, no? First, transmit and receive information. Pag sinabing transmit, ikaw yung magpapadala. Pag sinabing receive, ikaw yung magre-receive ng messages. For visual signaling, then second, transmit and receive information using subsystems and equipment and fulfilling the function requirements of the GMDSS. Again, the GMDSS stands for Global Maritime Distress and Safety System. So, bakit nga ba tayo kailangan ng communication on board? Siyempre, para maiwasan natin yung disgrasya. And this one, it is the main purpose of the GMDSS is for the distress. No? Lagi niyong tatandaan yan. Ano ba yung pinaka-purpose niya? Transmit and receive during distress situation. So, next, provide radio service in a emergency. So, alam naman natin na kapag sinabing distress, it is a imminent danger. So, first topic natin is the Morse signaling. So, you as a student should practice by the instructor for the codes of the alphabet in the Morse signal. So, given furnished with the Morse key, no, pag-aaralan natin yung first yung Morse signal and the Morse key, and able to transmit and receive Morse signal and sound speed of at least 5 characters per minute. So, kailangan in 5
or in a minute, makakapag-transmit tayo or uh, receive tayo at least 5 characters in a minute. So more signals, it is represent the numbers, the letters, and so on. No? It is expressed by the dots and dashes, which are signaled eitherly or combined. So dots and dashes are space between them, made to bear following ratio of one another as regarded as their duration. So, makinig kayo mabuti kasi pa-complex na yung ating pag-aaralan. So, magsisimula tayo as dots and dashes bago tayo mag-proceed sa mismong letter and numbers. Okay, so a dot, it is taken as a unit. So, dot daw is nagre-represent as a unit. Ibig sabihin, as one unit. Then, for the dash, it is equivalent to 3 units. So, yung dot daw is equivalent for 3 units. So, ibig sabihin, tatlong dot, magre-represent siya as a dash. Kasi yung dash daw, equivalent niya is 3 units. Okay? So, between two elements of a symbol, that space of the time is equivalent to 1 unit. Kapag naman daw between two complete symbols, it is a 3 units. And between two words or groups, it is a 7 units. So, huwag kayong malilito, two elements of a symbol of the space of time is equivalent to 1 unit. Then, two complete symbols, it is a 3 units. Then, two words or group, it is a 7 units. So, that is our Morse code. So, Morse code is derived from the NATO phonetic alphabet. So, NATO stands for North Atlantic Treaty Organization. So, the International Radio Telephony Spelling Alphabet, it is commonly known as the NATO, which is the North Atlantic Treaty Organization. It is the most widely used set of clear codes in communicating of a Roman alphabet. So technically, in the radio telephonic spelling alphabet, it goes by the various names, including the NATO or the ikaw. So ang ikaw naman natin, it is the, mamaya, papaliwanag ko para hindi malito. Dito muna tayo sa NATO. And the ITU, which is the International Telecommunications Union, the phonetic alphabet figure code is rarely variant that offers in the codes of series of digits. For example, no, Alpha to Zulu. Magta-transmit kayo ng words using the Morse code. So Morse code, it is the code that we are going to study, no, yung dots and dashes. So to create the code is a series of international agencies, which is the 26 words of the alphabet. To the Roman alphabet, it is the intention of the numbers being easily distinguished from one another of the radio telephone. So magbibigay tayo ng mga codes of signals para magkaroon ng common understanding yung transmission from your vessel to another vessel. Hindi yung magbibigay tayo ng isang buong sentences, so code na lang yung ibibigay natin para magkaroon ng mabilis na response between two other vessel. Kasi tandaan nyo, noong time na to, yung pinag-uusapan natin, no, dito tayo sa way back time of the hindi pa ganun ka-digitalize, hindi pa ganun ka-modern yung vessel natin. We are trying to minimize the conversation para mas brief, mas malinaw yung transmission ng messages. So the International Civil Aviation Organization, which is the ICAO, it is the modified the current words, the the North Atlantic Treaty Organization. So siya yung nag-modified ng pinanggalingan ng Morse code, which is the NATO. So the ICAO, year of the modification became the international standard. Ito yung naging standard para may sinusundan tayo. Pag sinabi nating standard, ito yung sinusundan. Ito yung level ng sinusundan natin para magkaroon tayo ng uniformity. Meron tayong pare-parehong sinusundan. So, the International Telecommunications Union, a few years later, were chosen to be accessible to the speakers of English, French, and Spanish. So, pinagsama-sama daw natin yung languages which is acceptable for or accessible for English, French, and Spanish. So, nakabuo tayo ng Alpha to Zulu.
So first, meron tayong tinatawag na letter code words with pronunciation. So for the pronunciation, para maging malinaw, no, ang usapan, kasi alam naman natin na every nationality have a different pronunciation. Every nationality have a different accent. Dito nga lang sa Pilipinas, iba-iba yung accent eh. So iba yung accent sa Luzon, iba yung accent sa Visayas, iba yung accent sa Mindanao. So para magkaroon tayo ng standard na tinatawag, meron tayong pronunciation. So for the pronunciation, just for example, for the word alpha, no, hindi alpha. 'Di ba? Iba alpha. Anong section ka alpha? No, it must be as alpha. Dito tayo tumingin sa respelling, no. So for the bravo, no, bravo. Charlie, it is Charlie or the Charlie. For the delta, delta. For the echo, echo. For the foxtrot, foxtrot. For the F, golf. So easy lang yung golf, no? Golf. For the hotel, hotel. For the I, India. And for the J, Juliet. For K, Kilo. For L, Lima. And for M, Mike. So again, if we're going to pronounce this as the correct pronunciation, no? So dito tayo mag-check sa respelling, and that is the also for the spelling and how you pronounce the words or the letters, no? So continuation natin, no, for N, November. So Oscar, Papa. Q, Quebec. R, Romeo. Then S, Sierra. T, Tango. Y, uniform or O, uniform. V, Victa. Hindi Victor, Victa. W, whiskey. Then A, X, X-ray. And then Y, Yankee. And Z, Zulu. Okay, so bakit kailangan natin ng proper pronunciation? Kasi minsan malabo yung signal and kailangan natin isyllabicate. Pag sinabi isyllabicate, yung dahan-dahan natin ipopronounce each word in a letter. No, para mas maintindihan natin. Kasi please come again, pag mo, tumawag ka, no? Please come again and please repeat it again, no? So, dun yung isisyllabicate for N, November, para malinaw yung transmission from another vessel. Okay? So again, no, for the respelling, it is the spelling of the on how you pronounce the symbol. But how you spell the word, dito tayo titingin sa code. Sa code word. But on how you respelling the pronunciation, dito ka titingin sa respelling. Okay? Malinaw tayo dyan? So that is from Alpha to Zulu. Then next. So again, for number 1, no, dito tayo sa English, no. So tingin kayo dito sa English, no. So 1, oo na won. Number 2, biso 2. T, 3, Tyra 3. 4, Kartay Fowler, hindi Tony Fowler, Kartay Fowler. Then 5, Panta 5. 6, Soxy 6. 7, Satay 7. Then 8, Octo 8. 9, Novi 9er. 0, Naday 0. And decimal is decimal. Again, bakit natin? Sir, pwede namang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No? Ba't hindi na lang sabihin? Ba't kailangan pa nating i-pronounce for the respelling? Kasi, just for example, no, yung 1. Pag sinabi nating 1, pwede siyang ma-misunderstood as 1. No? Yung 2, pwede siyang ma-misunderstood as 2. T00 or TOO. Or 1, WANT. 1. No? 4, pwede siyang ma-misunderstood as FOR. Kaya kailangan natin i-respelling para magkaroon ng standard, no? And para magkaroon tayo ng pagkakaintindihan pagdating sa transmission or sa receiving ng isang information. Kaya meron tayo ditong
standard na tinatawag, which is the respelling for the pronunciation of each letter and number. Okay, so for the malinaw na tayo for letters and numbers. So start naman tayo for the Morse code. So Morse code, it is a method used for the telecommunication to encode the sequences or text characters as a standards of sequence. So we have two different durations called the dots and dashes. Ito na, papasok na yung dots and dashes na pinag-usapan natin kanina. So Morse code, it is named after the one who discovered it or coined it. It is by the Samuel Morse. So one of the inventors of the telegraph. So si Samuel Morse po yung nagsimula ng Morse code. Okay, so let's jump into the Morse code. So Morse code, each Morse code is formed by a sequence of dots and dash. So or dots and dashes, no? So magkaiba po yung dots and dashes sa dits and das. Okay? Pag-aaralan natin, huwag kayong masyadong malito muna, no? Dito muna tayo tumutok sa sinasabi ko ngayon. Sa duration of the da is 3 times the unit of a dit. So, ito yung tinatabi natin kanina na 1 unit yung dot, then 3 units yung dashes. Okay, so 3 times the duration of dit, then each dit or da within within an encoded is followed by a period of signal absence called by the space equal to the dit duration or letters or words separated by each duration equal to 3 dits. And the words are separated by space equal to 7 dits. Ito lang yung sinabi kanina. Okay. So first letter natin is alpha. So alpha, it is pronounced as dida. Alpha, dida. Bravo, da, dididit. Okay, so yung dot, ipopronounce natin siya as D. D-I. D. Then yung dashes, ipopronounce natin siya as da. Da. Okay, so again, for the alpha, dida. Bravo, da, dididit. Sir, kala ko ba ang dot ipopronounce natin siya as D? Kapag ang D ay nasa dulo, lalagyan natin ng letter T yung D. For example, bravo, da, dididit. Pero kapag ang dot ay nasa unahan at nasa gitna, hindi natin lalagyan ng letter T or ng tango sign. Okay? Again, for alpha, dida, bravo, da, dididit, Charlie, daddy, dadit, delta, dadidit, echo. Sir, paano kapag isa lang? Meron siyang tango sign, no? Dit. Foxtrot, dididadit, golf, dadadit, hotel, didididit, India, didit, Juliet, didada, kilo, dadida, lima, didadidit, Mike, dada, November, dit, Oscar, da, Papa, didadadit, Quebec, dida, Romeo, didadit, Shera, dididit, Tango, da, uniform, didida, Victa, didida, whiskey, didada, X-ray, dadidida, Yankee, dadidada, Zulu, dadadidit. Okay, so kayo ulit, pag-aralan nyo, no, isa-isa. Okay, so bigyan ko kayong time to familiarize the Morse code signaling from Alpha to Zulu. Then continuation tayo mamaya.